Sa kabila ng pagiging isa sa mga pinakamayayamang bansa sa mundo, talagang madalas pa rin nakatatanggap ng matinding kritisismo ang Saudi Arabia dahil sa mga paglabag sa mga karapatang pantao. Mahigpit ang kanilang mga batas at mayroong kasamang mga mabibigat na parusa, kabilang na dito ang hatol na kamatayan at iba't ibang uri ng pisikal na pagpaparusa bilang bahagi ng kanilang legal system. Talagang mahalagang maunawaan ang mga batas sa reyon at ang kanilang kultura upang mas maintindihan ng mga ganitong uri ng parusa. Kaya naman sa video na ito tatalakayin natin ng mas detalyado ang mga parusang ito upang mabigyan kayo ng mas malinaw at kumpletong pananaw tungkol sa ating topic. Kaya naman sa ngayon samahan nyo kami sa pagtalakay sa 10 pinakamalulubang parusa sa Saudi Arabia. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. Punishment for apostasy. Sa Saudi Arabia, ang tinatawag na apostasy o pagtalikod sa reliyon, lalo na sa Islam, ay tinuturing pa ring isang krimen sa ilalim ng kanilang mahigpit na batas ng Islamiko. Sa loob ng maraming taon, pinarurusahan ng mga authority ang mga taong tumatalikod sa kanilang mga pananampalataya gamit ang mga mabibigat na kaparusahan. Ayon mismo sa kanila, ang pagkalis sa Islam ay tinuturing na banta sa pambansang identity at pagkakaisa ng lipunan sa isang bansang malalim ang pananampalataya. At bagamat bihira na ngayon ang hatol na kamatayan para sa apostasy, nananatili pa rin ang iba pang mabibigat na parusa tulad ng pampublikong paghagupit at mahabang pagkakakulong para sa mapapatunayang nagkasala. Paulit-ulit na binibigyan din ng human rights group ang pagpaparusa sa isang tao dahil sa malayang pagpili o pagtanggi sa reliyon ay labag sa pandaigdigang pamantayan at sa karapatang pantao, lalo na sa kalayaan ng konsensya at paniniwala. Sa kabilang banda, ipinagtatanggol naman ng mga opisyal ng Saudi ang mga batas laban sa apostasy. Ayon mismo sa kanila, mahalaga ito upang mapanatili ang mga tradisyong Islamiko at ang pagkakaisa ng bansa. Dahil ang Saudi Arabia ang tinuturing na lugar ng kapanganakan ng Islam, ang hayagang pagtalikod sa reliyon o pagpapalaganap ng ateist ng kaisipan ay tinitingnan bilang pagkawasak sa pundasyon ng kaharian. Subalit para sa mga kritiko, ang isang tunay na matatag na lipunan na hindi kailangang gawing krimen ang pag-iisip at paniniwala. Naniniwala sila na kailangang magbago at maging mas bukas sa pagtanggap ang mga institusyong pang-reliyon. Mayroon na ring lumalakas sa panawagan na payagan ng mga hindi Muslim na magsagawa ng pribadong pagsamba kahit mula mismo sa loob ng royal family. At bagamat tutol ang ilang konserbatibo sa mabilis na pagbabago, kinikilala ng mga praktikal na leader na ang pakikibagay sa isang mas bukas at magkakaibang mundo ay nangangailangan ng mas maluwag na patakaran at mas malaking kalayaan sa espiritual na pagpili ng mga tao. Sa panahon ng globalization na kung saan may hirap ng kontrolin ng mga pag-iisip ng tao, ang pagtanggap sa pagkakaiba-iba ay maaaring maging mas matatag at pangmatagalang solusyon para sa kinabukasan. Number 9. Punishment for homosexual act. Sa Saudi Arabia, talagang mahigpit ay pinagbabawal ang mga relasyong parehong kasarian sa ilalim ng kanilang konserbatibong batas Islamiko. Ang mga mapapatunayang sangkot sa ganitong uri ng relasyon ay maaaring maparusahan ng pagkakakulong, pisikal na pagpaparusa, at sa ilang kaso, kahit nahatol na kamatayan. Ang consensual o kusang loob na relasyon ng magkaparehong kasarian ay tinuturing na kasalanan sa ilalim ng Sharia law. Ang ilang uri ng gawain ay nauuri bilang pakikiapid o sodomy na may katumbas na mabibigat na parusa. At bagamat bihira ang mga kasong nauuwi sa kamatayan, karaniwang pa rin ipinapataw ang paghagupit at mahabang pagkabilanggo. Talagang mariin na kinukondena ng mga human rights organization sa buong mundo ang ganitong uri ng mga parusa. Ayon mismo sa kanila, nilalabag nito ang karapatan ng pribadong buhay, dignidad, kalusugan at kalayaan mula sa karahasan. Dahil dito maraming member ng LGBTQ+ community ang nabubuhay sa takot, discrimination at pang-aapi. Marami rin ang dumaranas ng depression at mga hindi magandang bagay dahil sa stigma at batas. Dagdag pa ng mga eksperto, ang homosexuality ay matagal nang umiiral sa iba't ibang kultura at panahon sa kasaysayan. Kaya naman ang pag-uusig dito ay tinuturing na makaluma at hindi makatwiran. Ipinahayag din ng United Nations ang panawagan para gawing legal ang same-sex relationship at protektahan ang karapatan ng LGBTQ+ sa Saudi Arabia. Bagamat mayroong matinding pagtutol mula sa mga konserbatibo, umaasa ang progresibong grupo na darating ang panahon na magiging mas bukas ang lipunan at mawawala ang discrimination. Number 8. Punishment for witchcraft and sorcery. Kabilang ang Saudi Arabia sa ilang bansa sa mundo na patuloy na nagpaparusa sa mga inaakusahan ng salamangka at pangkukulam. Sa ilalim ng kanilang batas panreliyon, maaaring maparusahan ng pagkakakulong, paghagupit, at maging kamatayan ng sino mang mapatunayang sangkot sa mga gawaing mayroong kinalaman sa mahika o kulto.
Karaniwang nagmumula ang mga reklamo sa ordinaryong tao tulad ng pag-aakusa sa kapitbahay o kakilala na gumagawa ng anting-anting, manghuhula, o nag-aalok ng mga magical healing. Kapag napatunayan sa investigation ng mga paratang, maaaring makulong ng matagal ang akusado o maparusahan sa publiko. At sa ilang mga bihirang kaso, may mga taong kinikitil dahil sa kasong salamangka. Talagang maring tinututulan ng mga human rights group ang ganitong batas at ayon mismo sa kanila, talagang hindi makatwiran ng pagpaparusa sa mga gawaing walang scientificong batayan. Nanawagan din ng United Nations na itigil ang paggamit ng malabong akusasyon ng kulam laban sa mga minorya at hindi relihiyoso. Bagamat ipinagtatanggol ang mga opisyal ang crackdown laban sa mga manluloko, sinasabi ng mga aktivista na madalas na nagmumula ang mga kaso sa personal na galit, inggit at maling paniniwala. Naniniwala ang mga kritiko na kailangan ng mas malino na batas, patas sa paglilitis, at makataong parusa upang maiwasan ang pang-aabuso. Number 7. Criminalizing atheism. Sa Saudi Arabia, itinuturing na krimen ng pagiging atheist o hindi naniniwala sa Diyos. Ipinagbabawal ng batas ang pagtanggi o pagpuna ng pangunahing aral ng Islam na siyang pundasyon ng pagkakakilanlan ng bansa bilang lugar ng kapanganakan ng reliyong ito. Sa ilalim ng 2014 Terrorism Law, ang pagpapalaganap ng atheist sa kaisipan ay maaaring parusahan ng mahabang pagkakakulong. Bukod dito, mayroong iba pang batas laban sa blasphemy at apostasy na lalong nagpapahirap sa mga hindi naniniwala at magpahayag ng kanilang mga pananaw. Dahil dito talagang halos walang kalayaan ng mga tao na magtanong, magduda, o magpahayag ng alternative na paniniwala tungkol sa reliyon. Kinokondena ng human rights group ang ganitong patakaran dahil nilalabag nito ang karapatan sa kalayaan ng pag-iisip, konsensya at paniniwala. Nananawagan ng Amnesty International na alasin ang lahat ng batas na nagpaparusa sa atheism at igalang ang malayang pag-iisip. Sa kabilang panig, sinasabi ng mga opisyal na mas mahalaga ang pagprotekta sa mga Islamic values kaysa sa kalayaan ng individual. Subalit ayon sa mga kritiko, ang isang bukas at masiglang lipunan ay nangangailangan ng pagtanggap sa iba't ibang pananaw at paniniwala. Iminumungkahay nila na sa halip na parusa, mas mainam ang bukas at magalang na diskusyon tungkol sa reliyon at pananampalataya. Number 6. Discriminatory punishment for women. Sa loob ng maraming dekada, talagang binabatikos ang justice system ng Saudi Arabia dahil sa mga parusang labi sa discrimination at partikular na nakatuon laban sa mga kababaihan. Kabilang na dito ang pampublikong paggagupit dahil sa hindi angkop na kilos, pakikisalamuhan ng walang pahintulot at pagkakakulong dahil sa pagsuway sa mga lalaking may authority sa kanilang buhay. Ipinapakita ng mga parusang ito ang malalim na patriarchal na pananaw at dobleng pamantayan sa kasarian na matagal nang umiiral sa konserbatibong lipunan ng bansa. Malaki ang kapangyarihan ng mga korteng pangreliyon noon at halos kontrolado nila ang bawat aspeto ng buhay ng mga kababaihan, mula sa edukasyon hanggang sa paglalakbay, upang ipatupad ang pagsunod sa mga tradisyong tribo na kadalasang itinatago bilang utos ng reliyon. Sa pamamagitan ng pananakot gamit ang mabibigat na parusa, napipigilan ng kalayaan at autonomy ng kababaihan upang mapanatili ang domination ng kalalakihan, lalo na sa panahong nagsisimula ng hamuni ng mga lumang kaugalian. Kinondena ng mga human rights organization, lokal man o international, ang ganitong sistematikong kawalan ng katarungan. Ayon mismo sa kanila, ang mga parusang ito ay hindi nagmumula sa tunay na Islam, kundi sa maling interpretation at kulturang mapang-api. Dagdag pa nila, ang pagsupil sa kalahati ng populasyon ay nakakasagabal din sa kaunlaran ng buong bansa. Sa mga nakaraang taon, may mga positibong pagbabago na ring naganap. Dahil sa mas malakas na advokasya at nababagong pananaw, nabawasan ang kontrol ng kalalakihan sa edukasyon, trabaho, paglalakbay, at presensya ng kababaihan sa publiko. Mas lumawak ang opportunity ng kababaihan at unti-unti ring nababawasan ng banta ng matinding parusa sa mga maliliit na pagkakamali. At bagamat nananatili pa rin ang problema sa karasang batay sa kasarian, bumababa na ang pagtanggap dito ng lipunan. Kinikilala ng mga rights group ang mga reforma, gaya ng paghina ng male guardianship system, subalit iginigiit nilang hindi sapat ng pagbabago sa batas. Kailangan ding magbago ang mindset ng lipunan. Number 5. Punishment for blasphemy. Sa Saudi Arabia, talagang mahigpit na pinaparusahan ng anumang kilos o pahayag na itinuturing na paglapastangan sa Diyos, sa Quran, sa Propeta Muhammad o sa Islam. Kabilang sa mga parusa ang mahabang pagkakakulong, masakit na paggagupit, at sa ilang kaso, hatol na kamatayan. Para sa isang bansang malalim ang pananampalataya, talagang itinuturing na mahalaga ang pagprotekta sa kabanalan ng reliyon. Sa klaw ng blasphemy laws ang halos lahat ng pahayag, ekspresyon o gawain na maaaring ituring na pag-insulto sa mga banal na simbolo at kaugalian ng Islam. Ginagamit din ang mga batas na ito laban sa mga atheist
dating Muslim, at iba pang pananampalataya sa ngalan ng pagpapanatili ng reliyosong integrity. Dahil dito napipigilan ng malayang diskusyon at progresibong pag-iisip sa loob ng Islam. Ayon mismo sa mga human rights group, nilalabag ng mga batas na ito ang international na karapatan sa kalayaan at pananalita, pag-iisip at reliyon. Binanggit din ng UN na hindi makatarungan ng pagkulong sa mga taong nagtatanong o pumupuna sa reliyosong doktrina. Bukod dito, talagang malabo rin ang definition ng blasphemy kaya madaling abusuhin laban sa mga kritiko, minorya at reformista. Marami ring kaso ang sinasabing may depektong proseso, umaasa sa sapilitang testimonya at pilit na pag-amin. Sa kabilang panig, ipinagtatanggol ng government ang mga parusang ito bilang paraan upang pigilan ang pagkalat ng immoral at papanirang ideya. Bagamat tila malabo pa ang malalaking reforma dahil sa mga pagtutol ng mga konserbatibo, umaasa ang ilan na sa paglipas ng panahon at modernization, magiging mas bukas ang lipunan. Naniniwala ang mga optimista na darating ang panahon na mas bibigyang halaga ang etika kaysa sa dogma at aayon ng bansa sa pandaigdigang pamantayan ng karapatang pantao. Number 4. Punishment for drug trafficking. Ipinatutupad ng Saudi Arabia ang ilan sa mga pinakamahigpit na batas laban sa bawal sa buong mundo. Sa ilalim ng kanilang pulisiya na zero tolerance, maaaring maparusahan ng matagal na pagkakakulong, paghagupit, mabibigat na multa, at sa malalaking kaso, kahit hatol na kamatayan ng mga sangkot sa pagtutulak at pagbebenta ng iligal ay pinagbabawal. Dahil sa location ng bansa na malapit sa mga reyong may kaguluhan, madalas itong nagiging ruta ng international drug smuggling. Bilang tugon, nagpatupad ang mga authority ng matinding kampanya laban sa mga drug cartel gamit ang mga mabigat na parusa at malawakang surveillance. Ang pagmamayari o pagbebenta ng mga ipinagbabawal na substance ay may kaakibat na mabibigat na parusa mula sa ilang taong pagkakakulong hanggang sa dekada sa kulungan. Nananatili rin ang death penalty para sa malalaking drug trafficker at mga paulit-ulit na nagkakasala. Ipinagtatanggol ng government ang kanilang mahigpit na pulisiya na anila ay mahalaga upang protekta ng kalusugan ng publiko at katatagan ng lipunan laban sa mga international na drug syndicate. Gayunpaman talagang binabatikos ng mga human rights group ang sistema na ito. Ayon mismo sa kanila, hindi nito lubos na napipigilan ng problema sa pinagbabawal, kundi pinupuno lamang nito ang mga kulungan ng maliliit na user at courier. Dagdag pa rito talagang kakaunti ang programa para sa rehabilitation at gamutan kaya paulit-ulit na bumabalik sa bisyo ang maraming preso. May mga panawagan din na mas gawing mas makatawa ang polisiya kabilang ang pagtingin sa adiksyon bilang isyong pangkalusugan at hindi lang krimen. Nananawagan ng United Nations na magpatupad ng mas malinaw na pagkakaiba sa parusa para sa malalaking sindikato at sa mga hindi magandang nagtutulak para sa sariling bisyo. At bagamat mahirap ang mabilis na reforma dahil sa reliyosong paniniwala, umaasa ang ilan na sa paglipas ng panahon ay magiging balanse at makatawa ang sistema. Number 3. Punishment for treason. Sa Saudi Arabia, itinuturing na isa sa mga pinakamabigat na krimen ang pagtataksil sa estado. Ang sino mang naparataang sangkot sa paniniktik, paninira sa government, o pakikipagsabuatan laban sa bansa ay maaaring maparusahan ng mahabang pagkakakulong o kamatayan. Para sa monarkiya, ang pagprotekta sa mga pambansang security laban sa panloob at panlabas sa banta ay pangunahing priority. Kaya naman binibigyang katiwiran ng government ang mahigpit na parusa bilang panlaban sa anumang maaaring magdulot ng kaguluhan at destabilization. Gayunpaman, ginagamit din umano ang kasong treason laban sa mga kritiko, aktivista, at reformista na pumupuna sa pamahalaan at royal family. Ayon sa mga ulat, kadalasan ay walang sapat na abogado ang mga akusado at may mga kaso ng sapilitang pag-amin na nakuha sa pamamagitan ng pananakot o pagpapahirap. Marami ring paglilitis ang ginagawa ng lihim at mayroong execution ay sinasagawa matapos ang mabilis at hindi transparent na proseso. Dahil dito talagang umani ng pandaigdig ang batikos ng bansa. Binibigyan din ng mga eksperto na kahit ng mga kasong may kinalaman sa security ng estado, dapat pa ring igalang ang due process, rule of law at karapatang pantao. Nananawagan ng United Nations na magpatupad ng mas malinaw na sistema ng apela, transparency, at pananagutan upang maiwasan ang abuso ng kapangyarihan. At bagamat tila mabagal ang pagbabago, umaasa ang mga tagapagtaguyod ng reforma na sa paglipas ng panahon at pagtaas ng ugnayan ng Saudi Arabia sa mundo, mapipilitan itong magpatupad ng mas makatarungang sistema. Number 2. Unlawful detention. Sa loob ng maraming taon, talagang paulit-ulit na naglabas ng ulat ang mga human rights organization tungkol sa laganap ng iligal na pagkakakulong o pagpapahirap sa mga sospek sa Saudi Arabia. Marami sa mga naarestong pinaghihinalaang sangkot sa terorismo o banta sa pambansang security ay kinukulong na matagal ng walang malinaw na kaso
abogado o pakikipag-ugnayan sa kanilang mga pamilya. Dahil dito, nagiging madali ang paglabag sa kanilang karapatan nang walang pananagutan. Ayon mismo sa dating detainee, nakaranas sila ng matinding pagpapahirap at lahat ay ginagawa upang pilitin silang umamin. Minsan, binibigyang katuwiran ng mga authority ang ganitong paraan bilang kinakailangang investigasyon laban sa mga ekstremis. Subalit maring kinokondena ng mga human rights group ang ganitong gawain dahil walang anumang dahilan ng maaaring magbigay katwiran sa pagpapahirap at paglabag sa dignity ng tao. Ang paggamit ng lihim na pagkakakulong sa pilitang pag-amin at kawalan ng pananagutan ay sumisira sa tiwala ng publiko at credibility ng pamahalaan. Sa ilalim ng pandaigdigang pressure, nagpatupad ng Saudi Arabia ng ilang limitadong reforma tulad ng pagre-record ng mga arrest at pagbibigay ng kontroladong pagbisita ng pamilya. Subalit ayon sa mga eksperto, hindi ito sapat. Kailangan pa rin ng malalim at sistematikong reforma upang masiguro ang transparency, accountability, at protection ng karapatan sa lahat ng detainee. Umaasa ang mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao na sa paglipas ng panahon at pagtaas ng impluwensya ng pandaigdigang pamantayan, mapipilitan ng bansa na baguhin ang mga patakaran nito. Number 1. Criminalization of dissent and activism. Sa mga nakaraang taon, talagang mas lalong binabatikos ang Saudi Arabia dahil sa pinaigting nitong crackdown laban sa mga kritiko, aktivista, reformista at opposition. Gamit ang malawak at malabong definition ng terorismo at sedition, itinuturing ng mga authority kahit ang mapayapang pagpuna bilang krimen na mayroong mabigat na parusa. Ang mga parusa ay mula sa multa at travel ban hanggang sa mahabang pagkakakulong, corporal punishment at sa ilang kaso, hatol at kamatayan. Dahil dito talagang maraming tawang natatakot ang magsalita at magpayag ng opinyon. Mula sa mga women rights activists, mga manunulat, ekonomista, hanggang sa mga scholar ng religion, marami ang naging biktima ng panunupil. Pati mismo sa social media, hindi ligtas ang mga naglalabas ng saloobin. Maraming vlogger at netizen ang inaresto dahil sa pagbatikos sa government. Dahil sa takot, napipilitan ng marami na manahimik at mag-self-censor. Ayon sa mga human rights group, ang tunay na katatagan ng isang bansa ay nagmumula sa bukas at exclusive na pamamahala, hindi sa panunupil. Ang pagsasara ng espasyo para sa diskusyon at participation ay nagdudulot lamang ng galit at tensyon na maaaring sumabog sa inaharap. Nananawagan sila ng unti-unting democratization, pagbibigay laya sa mapayapang aktivismo, at pagpapalakas ng civil society. Bagamat mayroong matinding pagtutol mula sa ilang sektor ng kapangyarihan, kinikilala ng mas practical na leader na hindi maaaring tigilan magpakilanman ang hangarin ng mga tao para sa representation at kalayaan. Sa patuloy na pagmamasid ng mundo sa human rights record ng Saudi Arabia, talagang hindi malayong dumating ang panahon na mas pipiliin ng bansa ang dialogo kaysa parusa. Number 0. Capital Punishment. Patuloy na ipinapatupad ng Saudi ang parusang kamatayan bilang pinakamabigat na parusa para sa mga krimen tulad ng pagkitil at paulit-ulit ng pagkuha ng hindi kanya at marami pang iba. Kabilang din doon sa mga krimeng may hatol na kamatayan ng apostasy at relation sa parehong kasarian, bagamat wala nang naitalang pagkitil para sa mga ito sa mga nakaraang taon. Ang karaniwang paraan ng pagkitil sa bansa ay ang pampublikong pag-alis ng ulo gamit ng espada. Mula 2007 hanggang 2020, mahigit 700 katawang naisagawa ng parusang kamatayan dahil sa iba't ibang kaso. Gayunpaman, kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng pagkitil sa mga nakaraang taon. Noon isinasagawa ang pampublikong pagkitil bilang pananakot at babala sa publiko. Subalit sa ngayon, mas iniiwasan na ito dahil sa lumalaking kontrobersya at batikos mula sa ibang bansa. Bagamat maraming bansang Muslim ang mayroong death penalty, namumukad tangi ang Saudi Arabia dahil sa mataas itong pagkitil. Ipinagtatanggol ng government ang parusang kamatayan bilang bahagi ng Sharia law at bilang paraan upang pigilan ang pinakamapanganib na krimen. Subalit paulit-ulit na binibigyan diin ng mga human rights organization ang problema sa patas sa paglilitis, lalo na sa mga dayuhang manggagawa na kadalasan ay nakatatanggap ng mas mabigat na parusa. Itinuturing din ng marami ang pampublikong pagpugot bilang malupit at hindi na angkop sa modern na lipunan. Napakahirap baguhin ng sistema na ito dahil sa impluwensya ng mga conservative na leader pandareliyon na matatag na ipinagtatanggol ang parusang kamatayan bilang bahagi ng batas Islamiko. Gayunpaman, may ilang positibong pagbabago na ring nagaganap. Sa mga nakaraang taon, hindi otomatikong ipinapataw ang death penalty sa ilang krimen at tuluyan na ring ipinagbawal ang pagkitil sa menor de edad. Nadagdagan din ang kapangyarihan ng mga hukom na isaalang-alang ang mga nagpapagaan ng kalayaan bago magpataw ng hatol. Bukod dito, nahaharap ang Saudi Arabia sa mas matinding pagmamasid mula sa pandaigdigang community, lalo na dahil sa ambisyon nitong palakasin ang ugnayan sa ibang bansa. Bagamat hindi pa handa ang bansa sa tuluyang pagkalis ng parusang kamatayan dahil sa relihiyosong paniniwala,
Ang unti-unting pagbabawas ng paggamit ito ay nagpapakita na ayaw nitong maiwan sa pandigdigang pamantayan ng karapatang pantao.